Bagahain ang petisyon ng grupong laban TNVS kontra sa kautusan ng LTFRB na pagmultahin ang mga TNVS driver na magkakansela ng kanilang booking trip ngayong holiday season. Kaugnay niya, makapanayam natin ang presidente ng laban TNVS si Leonardo Jun De Leon. Magandang umaga, Ginong De Leon. Magandang umaga po at magandang umaga po sa inyong taga-subaybay. Bakit po kayo tutol dito sa multa sa mga TNVS driver na yung nagkakansela daw ng booking, lalo na't mahirap kumuha ngayong holiday season? Tutol po tayo sa talagang sa memorandum circular na inilabas ng LTFRB patungkol po dyan sa issue na yan. Dahil po sa transport network companies po ay mabigat na ang multa or parusa ng TNC sa ating mga TNVS driver kapag kami po ay nagka-cancel. Sa totoo lang po, hindi naman po nagka-cancel talaga ang karamihan ng ating mga kasama na TNVS driver kapag walang valid reason dahil mauuwi po sa pagka-post or pagka-ban sa transport network company kapag habitual po ang ginagawa nilang pagka-cancel na walang sapat na dahilan. So ano po mga dahilan pag nagka-cancel po ang nasa TNVS driver? Meron po kasing mga transport network company na medyo malayo, mga 2 kilometer to 3 kilometer radius ang kanilang sistema or para makatanggap ang mga drivers ng order or pasahero galing sa ating mga mananakay. Kapag po masyadong malayo ngayon ay halos 15 hanggang 1 hour ang pick up. Kaya po, ginagawa na po ng ating mga driver kaysa mag-antay ng napakatagal ng ating mga mananakay, minamabuti po nila na i-cancel na lang dahil mauuwi din po sa pagkalugi ang ating mga TNVS driver dahil alam ko napakataas ng gasolina ngayon. Tsaka talaga yung traffic ay napakabigat. Kaya minamabuti po na i-cancel na lang po ng ating mga TNVS driver ito. So paano nyo actionan yung reklamo ng mga pasahero? Nakikiusap po kami sa ating mga mananakay na sana maintindihan din po nila kung bakit po ito na naka-cancel. Dahil baka sila rin po ay maabala. Lalo po silang magagalit kapag matagal po ang pag-pick up sa kanila. Pero kapag ito po ay kinancel at magbubook po sila sa ibang transport network company, baka po mas makakuha sila ng mas malapit sa kanila at mas mabilis silang maihatid sa kanilang pupuntahan. Hindi ba dapat sa simula pa lang wag nang i-book? Yun po, alam niyo po marami pong options ang ating mga pasahero ngayon. Marami pong taxi dyan na ating mga kasamahan sa kalsada. Meron din pong mga iba't ibang transport network companies na pwede nilang itry. Alam po yan ng ating mga pasahero. Opo. Minsan nga po, kung tatanungin nyo, 3 transport network company ang sabay-sabay nilang ibinubok. Pagkatapos po kung sino ang unang dumating, yun po ang kanilang sasakyan. Kawawa naman po yung dalawa. Kaya po, hindi lang po ang mga TNVS driver din ang nagka-cancel, pati rin po ang ating mga pasahero. Mga Pero pasahero. naiintindihan din po natin yun. Okay. Wala pong reklamo ang ating mga TNVS driver. Sabi ng LTFRB, ilan sa reklamo ng commuter, yung pagkansela dahilan para mag-adjust din sila ng mataas na singil. Tama ba to? Ay, hindi po totoo yun. Wala po sa, ang pagkakalam ko po, wala po sa sistema, algorithm ng mga TNCs. Pag nag-cancel ka, itataas ang pamasahe. Wala po yun. Opo. So, paano nyo haharangin itong memorandum ng LTFRB? Magsasampa ba kayo ng petisyon sa LTFRB? Sarado naman po yata ang isipan ng ating mga regulators tungkol dito. Kaya po, mag-aain sana kami ng petisyon, dahil 3 linggo po, itong pagkaltas or baka magtuloy-tuloy pa sa surge fee ng TNVS. Kaya po, ang napag-usapan po ng isa sa pinakamalaking grupo ng TNVS ngayon, hindi nilang bumiyahe ng rush hour. Pero kung talagang magtutuloy-tuloy ito at masakit talaga at tatamaan ng kita na itong unang linggo ng pag-implementa nito, baka po hindi na lang bumiyahe po ang iba dahil malulugi lang din naman po.
Maraming salamat, Laban TNBS President Leonardo Jun De Leon. Ingat po. Ingat po, maraming salamat po. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.